Ang umaga noon, ang langit ay natakpan ng mabigat na kulay abo na ulap, tila babala ng isang hindi magandang pangyayari. Sa loob ng maliit na bahay, ang hangin ay mabigat dahil sa pagtatalo. Ang apat na anak ni Lirio, matapos ang mahabang panahon ng tahimik na pagtitiis, sa wakas ay pinakawalan ang mga salitang hindi inaasahan ng sinuman. "Hindi ko na kaya ang ganito!" Sigaw ng pangalawang anak. Ang tinig ay nagngingit-ngit sa galit. Palaging mahirap, palaging pinagtatawanan ng mga kapitbahay. Lahat ay dahil sa iyo, ama. Ang asawa niya, na matagal nang may hinanakit sa kanya, sa pagkakataong ito ay hindi na nakapagpigil. Tumayo siya bigla, itinuro ang daliri sa mukha ni Lirio. "Tingnan mo, ikaw ang dahilan kung bakit nagdurusa sila, kung bakit napipilitang yumuko sa harap ng iba. Ilang taon na ang lumipas, nagawa mo ba ang kahit ano? Gusto mo ba na mamatay ng gutom ang buong pamilya kasama mo?" Nanatiling nakaupo si Lirio, payat at nakayuko sa lumang upuan. Hindi siya tumugon, hindi nagrereklamo, nakikinig lamang. Ngunit sa kanyang mga mata, kung titingnan ng mabuti, makikita ang isang tahimik na apoy na tila handang sumiklab. Ang bunsong anak na babae, na karaniwang tahimik, ay biglang umiyak. "Ama, bakit hindi ka katulad ng ibang lalaki? Nagtratrabaho sila, pinapakain ng pamilya. Ikaw, puro pangarap lang. Nahihiya ako kapag tinatanong ako ng mga kaibigan tungkol sa'yo. Parang bawat salita ay isang matalim na punyal sa puso. Hindi dahil hindi niya naiintindihan, kundi dahil lahat ay totoo. Wala siyang trabaho, wala siyang iba, kundi magaspang na mga kamay at mga pangarap na hindi pinaniniwalaan ng iba. Ngunit sa kabila ng mga paratang, nanatili siyang tahimik, nakatingin sa malayo, tila ayaw ipakita ang sakit sa labas. Nagpatuloy ang pagtatalo, at sa wakas, dumating ang araw na hindi inaasahan ng sinuman. Ang asawa niya ay nag-empake at kinuha ang apat na anak. Bago lumabas ng pinto, huling tumingin siya kay Lirio. May halo ng pagmamaliit at pait sa kanyang mga mata. "Mula ngayon, gawin mo kung paano mo gustong mabuhay. Hindi na namin kayang buhatin ka." Sumara ang pinto ng malakas. Naiwan sa maliit na bahay ang nakakatakot na katahimikan. Ang mga yabag ay unti-unting nawala sa dulo ng eskinita. Matagal na nakaupo si Lirio, walang buntong hininga, walang luha. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa tuhod, bahagyang nanginginig, at sa kanyang mga mata, ang apoy ay hindi na tahimik. Sumiklab ito ng mas matindi kaysa dati. Ang balita tungkol sa paglisan ng kanyang pamilya ay kumalat sa maliit na baryo. May mga bulong, may pang-iinsulto, may awa. Sabi ko na sa inyo, kung kasama mo siya, puro paghihirap lang. Darating din ang araw na aalis sila. Kawawa ang mga bata. May ama na walang kwenta. Pero kawawa rin siya. Ngayon, nag-iisa na lang. Bumagsak sa kanyang mga tenga ang mga panlalait. Ngunit nanatiling tahimik si Lirio. Lumabas siya sa harap ng pinto. Tumingin sa daan kung saan naglaho ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, nakita ng mga tao na mahigpit niyang sinikap ang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kakaiba, puno ng determinasyong mahirap intindihin. Walang paliwanag, walang sisihan. Pumasok lang siya, isinara ang pinto. Mula sa sandaling iyon, sinimulan niyang tahakin ang kanyang sariling landas. Matapos iwan ng pamilya ang kanyang tabi, naging mas tahimik si Lirio kaysa dati. Iniwan niya ang lumang bahay at hindi na bumalik pa. Hindi na rin niya inaalala ang mga kapitbahay at hindi na rin niya hinahanap ang mga dati niyang kakilala. Sa halip, naglalakad-lakad siya sa mga kalye, dumadaan sa mga putik na eskinita, masisiglang pamilihan at mga parke na puno ng nahuhulog na dahon. Bawat hakbang sa bangketa, pinapakinggan niya ang tibok ng lungsod, ang tunog ng busina, tawag ng mga tao sa isa't isa, halakhak ng mga bata, ang lahat
ay tila mas buhay kaysa dati. Ngunit sa kanyang puso, nananatili pa rin ang isang tahimik na kalungkutan. Isang hapon ng tag-init, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng matataas na gusali, naglakad si Lirio sa isang maliit na parke. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa paligid, habang ang mga magulang ay nakaupo sa mga bangko at nagkukwentuhan. Biglang may narinig siyang sigaw, "Tulong! Tulong po!" Agad na lumingon si Lirio. Isang batang humigit kumulang 7 taong gulang ang humihingi ng tulong mula sa tubig habang nakatayo ang maraming tao, ngunit walang kumikilos. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya at lumukso. Hinawakan ang kamay ng bata at hinila ito sa ligtas na lugar. Umiyak ang bata at mahigpit na niyakap si Lirio. "Salamat po! Maraming salamat po!" Nanginginig ngunit puno ng pasasalamat ang boses ng bata. Dumating ang atensyon ng mga tao sa paligid, pumalakpak at nagbigay ng papuri. Ngumiti lamang si Lirio, bahagyang yumuko. Ngunit sa loob niya, naramdaman niya ang isang kakaibang init, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Mabilis na kumalat ang balita. Isang lokal na mamamahayag na naroon sa parke ang nakuhanan ng larawan ang pangyayari. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang isang maliit na artikulo sa lokal na pahayagan. Isang misteryosong lalaki ang nagligtas ng isang bata sa gitna ng parke sa sentro ng lungsod. Hindi kilala ang pagkakakilanlan, ngunit ang ginawa ay hinangaan ng komunidad. Hindi ito malaking balita, hindi malakihang eksena, ngunit para kay Lirio, ito ay isang munting liwanag. Paulit-ulit niyang binasa ang mga linyang iyon, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, napagtanto niya na hindi siya walang silbi. Ang kanyang ginawa ay nagbigay ng pag-asa sa iba, kahit isang bata lamang at ilang nakasaksi. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Lirio sa kanyang paglalakad-lakad. Pinagmamasdan niya ang mga tao sa paligid, tumutulong kapag kinakailangan. Dinadala niya ang isang nawawalang pusa, tinutulungan ang isang matandang babae tumawid sa kalsada, inuukit ang mga naiwang gamit ng mga bata. Bawat munting kilos ay nagpapakita sa kanya ng isang bagay. Maaari siyang magdulot ng pagbabago, kahit maliit, ngunit totoo. Unti-unti, napapansin siya ng mga tao sa paligid. Ang mga kapitbahay na dati nangungutya, ngayon ay tinitingnan siya ng may kuryosidad, at ilan ay bahagyang yumuyuko bilang bati. Hindi nila alam ang nakaraan ng kanyang pamilya, ngunit bawat maliit na pagkilos ay nagpapakita na si Lirio ay hindi na isang pasanin gaya ng dati. Isang hapon, habang nakaupo siya sa hagdan ng parke, lumapit ang isang batang lalaki at iniabot sa kanya ang isang guhit. Sabi ng bata, "Niligtas ninyo ako noong nakaraang araw. Ginuhit ko po kayo." Tumingin si Lirio sa larawan. Isang lalaki na may malambot na mga mata, mahinahong ngiti, nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, kasama ang mga bata sa paligid. Bahagya siyang ngumiti, at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang pagmamalaki. Hindi dahil sa gumawa siya ng dakilang bagay, kundi dahil nagbigay siya ng pag-asa at nakalikha ng pagbabago. Matapos ang ilang araw ng paglilibot, pagtulong sa maliliit na buhay, at pagtuklas ng lakas mula sa simpleng mga kilos, nagsimulang mamutol sa isip ni Lirio ang isang mas malaking ideya. Tumingin siya sa paligid ng baryo, mga abandonadong bahay, tahimik na eskinita, mga batang naglalaro na walang gabay, at mga matanda na nag-iisa, nakaupo sa bintana habang pinagmamasdan ang dumadaloy na buhay. Bigla niyang naisip na ang tiwala at pag-asa ay maaaring itanim, kailangan lang ng isang taong magtuturo ng daan. Isang umaga ng taglagas, nagpasya siyang linisin ang harapang beranda ng isang abandonadong bahay, maglagay ng ilang upuang kahoy, at maglatag ng lumang tela bilang mesa. Walang anunsyo, walang patalastas,
Simpleng nagbitay siya ng isang karatula na isinulat ng kamay. Libreng klase para sa gustong matuto, halina. Sa simula, walang dumating. Sa unang mga araw, nakatayo si Lirio sa harap, nagkukwento mag-isa. Ang tinig niya'y umaalingaw-ngaw sa maliit na bakuran. Ang mga kwento niya ay hindi lamang salita, kundi pag-asa na nakatago sa bawat kwento ng bayan na natutunan niya noong bata pa. Mga kwento tungkol sa tapang, pagkakaibigan, pagbabahagi, at halaga ng pagtitiis. Isang araw, isang batang babae mula sa katabing bahay ay nagtanong at palihim na lumalapit. "Lolo, anong kwento po ang sinasabi ninyo?" Ngumiti si Lirio. Kwento ng isang batang lalaki na naghahanap ng liwanag sa dilim. Hindi niya alam kung ano ang makakasalubong niya, pero patuloy siyang naglalakad. Humupo ang batang babae, nakabuka ang mga mata, tila nilulunok ang bawat salita. Isang bata pang nakakita sa kaibigan niya ay sumama rin. Sa loob lamang ng isang linggo, naging masigla ang klase ni Lirio. Mga batang mula sa iba pang eskinita ay dumating, pati na rin ang mga matandang nag-iisa. Tahimik na nakikinig, paminsan-minsan ay nag-aabot ng ngiti o simpleng pasasalamat. Hindi nagtuturo si Lirio tulad sa formal na paaralan. Nagkukwento siya, nagtatanong, hinahayaan ang bawat isa na mag-isip, magbahagi, at tuklasin ang mga kahalagahan ng buhay sa kanilang sarili. "Bakit hindi sumuko ang batang iyon?" tanong niya sa isang grupo ng bata. "Dahil siya'y naniniwala." Sagot ng isa, ang mga mata'y kumikislap. "Tama, ang paniniwala ay maaaring magturo ng daan, ngunit kailangan mo rin itong panghawakan at ituro sa iba." Sa bawat klase, natututo ang mga bata ng pagtitiis, kabutihang loob, at pagpapahalaga sa simpleng bagay. Ang mga matanda na nag-iisa ay dumarating hindi lang upang makinig, kundi upang magbahagi ng kanilang karanasan at maramdaman na may halaga pa rin sila. Isang hapon, habang humuhupa ang araw, nakatayo si Lirio sa harap ng klase at tinitingnan ang mga nakatuon na mukha. Napagtanto niya na siya'y nagtatanim ng mga butil ng pag-asa. Maliit man ang mga ito, kapag inalagaan, lalaki ito. At ang pinakadakilang kasiyahan niya ay hindi ang papuri, kundi ang makita ang liwanag sa mata ng iba. Sa una, ang mga kapitbahay ay pinagtatawanan, ngunit unti-unti nilang napansin ang pagbabago. Mas masaya ang mga bata, hindi na naglalaro sa kalsada ng walang patnubay. Ang mga matanda ay ngumingiti tuwing dumadaan sa beranda ng abandonadong bahay. May ilan na nagsimulang tumulong, nagdala ng upuan, tubig, at kahit ilang lumang libro. Isang araw, isang lokal na mamamahayag ang napadaan, kumuha ng ilang larawan at nagsulat ng maikling artikulo. Libreng klase ng pag-asa sa maliit na baryo. Isang misteryosong lalaki ang nagbibigay inspirasyon sa mga bata at matanda. Nang mabasa ni Lirio ang artikulo, tahimik siyang ngumiti. Alam niya na siya'y nasa tamang landas. Ang paniniwala ay maaaring kumalat at natagpuan na niya ang kanyang daan. Hindi upang yumaman, hindi upang sumikat, kundi upang magtanim ng mga butil ng pag-asa at tulungan ang maliliit na puso na matagpuan ang liwanag. Nang magsimula ng dumagsa ang mga bata at mga nag-iisang matanda sa klase ng pag-asa ni Lirio, nagsimulang kumalat ang mga matang puno ng kuryosidad at paghanga sa labas ng maliit na eskinita. Ngunit sa dilim ng puso ng tao, laging may mga nagbabantang manakot at manira. Isang umaga, natanggap ni Lirio ang isang lumang lokal na pahayagan, inilagay sa mga baitang ng kanyang tahanan. Ang nakabold na headline ay parang bumigat sa kanyang dibdib. Ang lalaking nagpapakita o totoong nagliligtas. Kontrobersiya sa libreng klase. Itinataas ng artikulo ang tanong sa motibo ni Lirio. Sinasabing baka ginawa niya ang lahat para sa kasikatan, para mapansin, at hindi talaga dahil sa kabutihang loob.
Ang mga komento sa lokal na social media ay puno ng pangungutya. Siguradong PR trick lang ito. Ang mayayaman pa nga, walang pakialam. Si ganitong tao bakit biglang pinupuri? Hindi ko alam ang totoong nangyari. Pero ang ganitong tao, madalas nagpapakita lang. Sa umpisa, tahimik lang si Lirio sa pagbabasa. Malalim ang mga mata ngunit may matibay na liwanag. Hindi siya sumagot, hindi nakipagdebate, ayaw mapasok sa walang saysay na alitan. Alam niya na ang kanyang ginagawa ay hindi kailangang patunayan sa mga taong hindi niya kailanman naiintindihan. Ngunit hindi pa dito nagtapos ang bagyo. Isang araw, nagpadala ang lokal na pamahalaan ng mga opisyal para inspeksyonin ang klase. Mga dokumento, permit, kaligtasan ng mga bata. Ang mga seryoso at minsang mahigpit na opisyal ay nagtanong ng sunod-sunod. May halong pagdududa. Nagpahayag sila na kung hindi susundin ang mga regulasyon, maaaring ipasara ang klase. Sabi nila, naiintindihan namin ang mabuting layunin, ngunit kailangang sundin ang batas. Walang permit, walang kasiguraduhan sa kaligtasan, magkakaproblema kayo. Ngumiti lamang si Lirio. Magalang siyang tumango, ngunit sa loob, ang apoy ng kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Hindi siya nakipagtalo, hindi nagbigay paliwanag, patuloy lang siyang nagtuturo araw-araw, nagkukwento ng mga alamat, nagkakalikha ng pag-asa, at nakikinig sa bawat bata at nag-iisang matanda na dumarating. May ilang magulang na nag-aalala at nagtanong, "Ginoo, sabi nila, nagpapakita lang po kayo, pati ang pamahalaan nagdududa. Dapat ba nating ipagpatuloy na ipadala ang aming mga anak dito?" Tumingin si Lirio sa kanilang mga mata. May malalim at matatag na tinig. Ang tiwala ay hindi basta-basta natitinag ng tsismis. Kung may natututuhan ng mga bata, iyon ang mahalaga. Tingnan ninyo ang kanilang ginagawa. Hindi ang sinasabi ng iba tungkol sa akin. Araw-araw, ang pangungutya at mga hamon ay hindi nagpahina kay Lirio. Sa halip, ito ay naging tahimik na lakas, paalala na ang landas ng pag-asa ay hindi palaging pantay. At dahil dito, lalong pinahahalagahan ng mga bata at matanda ang mga aral at kabutihang natatanggap nila sa klase. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo si Lirio sa harap ng klase. Pinagmamasdan ang mga nakatutok na mukha. Napagtanto niya na kahit anong bagyo, hindi kayang sirain ang pinakamahalaga, ang tiwala na kanyang itinanim sa puso ng bawat isa. Sa sandaling iyon, tahimik niyang sinabi sa sarili, ang lahat ng pagsubok ay hamon lamang. Hanggat hindi sumusuko, patuloy na magliliwanag ang liwanag. Matapos ang mga buwan ng matiyagang pagtatanim ng pag-asa, nagsimulang masaksihan ni Lirio ang isang himala. Ang kanyang libreng klase ay hindi na lamang isang maliit na sulok sa eskinita. Ang kanyang simpleng mga kilos ay tumama sa puso ng maraming tao. Ang mga bata ay nagdadala ng kanilang mga kaibigan. Ang mga matatanda ay humihikayat ng kapitbahay. At ang ilang kabataan sa baryo ay nagsimulang magboluntaryo, tumulong mag-ayos ng lugar, maghanda ng mga upuan, at suportahan siya sa pagpaplano ng mga kwento at pang-edukasyon na laro. Ang mga lokal na artista na dati dumadaan lang sa baryo ng walang pakialam ay nagsimulang dumalaw. Nagdadala sila ng gitara, kumakanta, at gumagawa ng ilustrasyon para sa mga kwentong bayan na ikinukwento ni Lirio. Unti-unting nabuhay at nagkulay ang abandonadong beranda, naging isang maliit na paraiso ng kasiyahan kung saan natutuklasan ng lahat ang kahalagahan at koneksyon. Isang araw, isang grupo ng kabataan ang nagpasya na gumawa ng isang fundraising event para sa klase. Nag-imbita sila ng mga musikero, pintor, at ilang amateur na aktor. Kumalat agad ang impormasyon sa social media at ang buong baryo ay nabalot ng excitement. Lahat ay gustong dumalo, hindi lang para suportahan ang klase, kundi para masaksihan ang dating simpleng lalaki
na ngayon naging inspirasyon sa marami. Dumating ang gabi ng pagtatanghal, kumikislap ang mga ilaw sa entablado, umaalingaw-ngaw ang musika at puno ang pansamantalang venue sa gitna ng plaza. Nakita ng lahat si Lirio na lumalakad palabas, payak pa rin, payat ngunit ang mga matay puno ng buhay at kapanatagan. Isang mahabang palakpakan ang bumungad, ngunit si Lirio ay ngumingiti lamang, yumuko bilang bati sa mga tao. Bigla siyang inimbitahan ng mga organizer sa entablado upang ibahagi ang kanyang kwento sa klase at ang mga halagang itinanim niya sa puso ng lahat. Huminga siya ng malalim, tumingin sa madla, at ang kanyang malalim at mainit na tinig ay umalingaw-ngaw. Hindi ako dakila, isa lamang akong ordinaryong tao na minsang nabigo at tinuring na pabigat. Ngunit naniniwala ako na kahit tayo'y maliit, maaari tayong maghasik ng tiwala, lumikha ng pagbabago, basta't tayo'y tapat at matiyaga. Tahimik ang mga nakikinig, nakatuon sa bawat salita. Ang mga bata sa klase ay nakatingin ng may pagkamangha at tagumpay sa mga mata. Ang mga artista, voluntaryo at magulang, lahat ay naramdaman ang lakas mula sa simpleng ngunit taos-pusong mga salita. Isang mamamahayag mula sa lungsod na naroroon ay kumuha ng litrato at nagpost ng artikulo. Ang lalaking naghahasik ng pag-asa mula sa maliit na eskinita hanggang sa entablado ng komunidad. Si Lirio at ang klase ng pag-asa ay nagpapalaganap ng inspirasyon. Nagsimulang makilala si Lirio lampas sa baryo, ang mga tagalungsod, sa pamamagitan ng media at social media, ay nagsimulang magpakita ng interes, makipag-ugnayan, para matuto, tumulong, at imbitahan siya na ibahagi ang kwento sa iba pang mga charity events. Ang mga litrato ni Lirio sa entablado, hawak ang mikropono, ngumingiti ng payak ngunit may maliwanag na mga mata, ay mabilis na naging simbolo ng tiwala at pag-asa. Hindi dahil siya'y dakila noon, kundi dahil pinatunayan niya na ang isang ordinaryong tao, kapag matiyaga at tapat, ay kayang baguhin ang buong komunidad. Nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa tagumpay at reputasyon ni Lirio. Hindi lamang ang pahayagan ng lungsod, kundi pati ang social media at mga kakilala sa baryo ay nagsimulang banggitin siya. Ang mga artikulo na pumupuri sa kabutihan at katatagan ni Lirio ay nagdulot ng damdaming humahaplos sa puso ng marami. Sa isang marangyang bahay sa gitna ng baryo, natanggap ng 4 niyang anak na ngayon ay mga ganap ng adulto ang balita. Bawat isa ay nagpakita ng kani-kaniyang reaksyon, pagkagulat, pagdududa, at hindi maiiwasang pag-usbong ng pagsisisi sa loob ng kanilang mga puso. Ang panganay, ngayon ay isang ganap na binata, ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa daang nilakaran ng kanyang ama noon. Bumulong siya, "Ama," muling pinupuri. Hindi niya alam na sa loob niya ay magkahalo ang pagmamalaki at tensyon dulot ng sariling pagkayamot. Ang mga taong panahong iyon ay minamaliit niya ang ama, ngayon ay bumabalik upang guluhin siya. Dapat ba siyang lumapit o manatiling distansya? May silbi pa ba ang paghingi ng tawad? Ang ikalawang anak, habang binabasa ang mga artikulo sa internet, ay hindi makapaniwala. Ano ba ang ginawa natin sa ama? Paano siya naging ganito kalakas ngayon? Ang bunsong anak, na palaging sensitibo, ay tahimik na lumuha. Naalala niya ang mga panahong pinagalitan siya ng ama, ang mga simpleng pagkain. Ngunit sa puso niya ay ramdam pa rin ang pagmamahal na ibinibigay ng ama sa pamilya. Ngayon, nakikita ang ama bilang simbolo ng pag-asa para sa buong komunidad. Ang damdamin niya ay halo ng tuwa at panghihinayang. Ang magkahalong damdaming ito ay nagdulot ng kalituhan sa kanilang mga anak. Gusto nilang tumakbo, niyakap ang ama, at humingi ng tawad. Ngunit ang pride at takot na tanggihan ay pumigil sa kanila. Napagtanto nila na ang kanilang mga pagkakamali sa nakaraan ay hindi madaling burahin, at ang paglago ng ama ngayon
ay lalo lamang nagpatindi sa pakiramdam na ang pagitan ng dalawang henerasyon ay mas malaki kaysa dati. Samantala, patuloy na tinatahak ni Lirio ang kanyang landas. Isang hapon, matapos ang klase, naupo siya mag-isa sa baitang ng kanyang abandonadong bahay. Sa katahimikan ng sandali, naalala niya ang bawat masakit na alaala. Mga simpleng pagkain, mga salitang mapait mula sa sariling anak, pang-uuyam ng mga kapitbahay, at ang mga sandaling pakiramdam niya ay walang silbi siya. Ngunit hindi tulad ng dati, ngayon ay hindi siya nanisi. Naiintindihan niya na ang mga taong ito, kahit nagdulot ng sakit sa kanya, ay biktima rin ng sitwasyon, kakulangan sa pangunawa at mga panlipunang pagkiling. Huminga siya ng malalim, pumikit at tahimik na nagbulong. Lahat ng iyon ay nakaraan na. Walang sama ng loob, kailangan lang maghasik ng binhi ng pag-asa at magpatuloy. Ang mga alaala ay dumaloy parang mabagal na pelikula. Mga sandali sa tabi ng apoy, tanaw ang mga anak na tahimik na umiiyak sa gutom, mga matang mapanghusga ng kapitbahay, at ang sariling katahimikan. Lahat ay lumitaw, hindi upang siya'y bumagsak, kundi upang lalo siyang maging matatag sa landas na kanyang pinili. Sa kabilang banda, unti-unti ring napagtanto ng kanyang mga anak ang tagumpay at impluwensya ng ama ay hindi lamang dulot ng swerte, kundi bunga ng mga taong pagtiyaga, pagtitiis, at walang pagod na kabutihan. Unti-unti, lumilitaw ang pakiramdam ng pagsisisi, ngunit nahahadlangan ng pride, kaya hindi pa sila kumikilos. Minsan, lihim silang pumupunta sa klase, nakatayo sa labas at pinagmamasdan ng ama. Nakikita nila ang mga batang nakikinig ng mabuti, mga matandang ngumingiti, at mga kabataang voluntaryong naglilingkod ng taimtim. At sa puso nila, isang halo ng sakit at pagmamalaki ang sumiklab. Ang mga tagpong iyon ay nagtulak sa kanila na harapin ang sarili. Karapat-dapat ba silang muling yakapin ng ama? May lakas ba silang humingi ng tawad? O hayaan na lamang nalamunin sila ng pagsisisi magpakailanman? Ngumaga iyon, ang langit ay malinaw at ang banayad na sikat ng araw ay dumadampi sa mga matatayog na gusali. Ang buong baryo at paligid ay puno ng kagalakan at kasiyahan. Sa sentro ng plaza, ang pansamantalang hall ay siksik na ng tao, ang mga ilaw ay nagliliwanag sa lahat ng sulok, at handa na ang mga kamera upang kuhanin ang bawat sandali. Nakatayo sa labas ang apat na anak ni Lirio, puso'y mabilis ang pagtibok at kamay ay nanginginig. Nagdesisyon silang pumasok sa hall, ngunit bawat hakbang ay may kasamang kaba at takot. Natatakot silang harapin ang ama matapos ang mga taon ng paglilihis. Natatakot na hindi matatanggap ang kanilang paghingi ng tawad, ngunit hindi rin nila maitatanggi ang kagalakan at pagmamalaki sa pagtingin sa ama na pinararangalan bilang simbolo. Huminga ng malalim ang panganay, naaalala ang kanilang pagkabata, mga kakulangan sa pagkain, mga paratang, mga luha na dumadaloy sa payat na mukha ng ama. Lahat ay dumaloy sa isip niya na parang mabagal na pelikula, pinapadama ang bigat ng puso at pag-iral ng panghihinayang. Ang pangalawa, tahimik na nakaupo sa tabi, ay naalala ang unang beses na nakita ang ama na iniligtas ang isang bata mula sa aksidente. Ang maliit na artikulo sa lokal na pahayagan at ang halo ng pagmamalaki at hiya sa sarili nang malaman niyang ang ama ay hindi walang silbi gaya ng akala niya. Napagtanto niya na ang simpleng mga aksyon ng ama, ngunit tapat at patuloy, ay nagtanim ng mga butil ng pag-asa sa buong komunidad, isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan noon. Ang bunsong anak na babae na naglalakad nang mahinhin papasok sa hall ay naalala ang mga kwentong bayan na ikinukwento ng ama, ang mga hapon na magkasama silang nakikinig sa huni ng mga ibon,
at ang sinag ng araw na dumadaan sa bintana. Ang matamis at masakit na alaala ay nagpapalakas at nagpapakaba ng kanyang puso. Nais niyang lumapit, ngunit natatakot na ang mga pagkakamali niya noon ay magiging dahilan para hindi siya tanggapin ng ama. Dahan-dahang iniikot ng kamera ang hall, kuha ang bawat titig ng mga manonood, mga taga-baryo, kabataang voluntaryo, artista, at mga magulang. Lahat ay sabik at nakakakaba, nakatutok sa paglabas ng mahalagang tao. Si Lirio ang lalaking nagtanim ng pag-asa sa komunidad at ang 4 na anak ang mga taong minsang lumihis sa kanya. Ngayon ay nakaharap sa ama sa makasaysayang sandaling ito. Ang hangin ay tila mabigat. Bawat hakbang ng mga anak ay tumatagos sa sahig na kahoy at tila lumalaki ang tibok ng puso sa antisipasyon ng lahat. Tinitingnan sila ng mga manonood, ngunit walang panghuhusga, sa halip may kasabikan. Paano kaya tatanggapin ni Lirio ang mga ito? Magiging kapatawaran ba ang mga luha at paghingi ng tawad? O may mga bagay pa ring hindi natutugunan? Sa sandaling iyon, lumabas si Lirio sa entablado, direktang tinamaan ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa buong hall, huminto sa 4 na anak na nakatayo. Nakilala niya sila, ngunit hindi nagmadali. Ngumiti siya ng bahagya. Ang mga mata ay puno ng init na tila sinasabi, "Huwag kayong matakot. Maaaring magsimula muli ang lahat dito." Ang eksenang iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ng mga anak. Daan-daang beses nilang inisip ang muling pagkikita sa ama, ngunit hindi nila naisip na mararamdaman nila ang ganitong kapayapaan at lakas ng kapatawaran. Dahan-dahang lumapit sila. Bawat hakbang ay puno ng emosyon, hindi na maitago ang damdamin na bumabalot. Tahimik ang hall sa kakaibang paraan. Dahan-dahang iniikot ang kamera. Kuha ang bawat patak ng pawis, bawat nanginginig na hawak ng kamay, at bawat mata na punong-puno ng kaba. Tumataas ang antisipasyon, parang hawak ng lahat ang hininga. Naghihintay ng isang bagay, isang yakap, isang salita, o simpleng pagtutok ng mata sa isa't isa. Ngunit ang espesyal ay hindi sa malalaking kilos. Ang 4 na hakbang ng mga anak patungo sa ama ay sapat upang maramdaman ng mga manonood ang lakas ng pagmamahal at kapatawaran. Lahat ng papuri, ilaw, at kamera ay tila nanahimik sa harap ng sandaling ito. Nakatayo si Lirio, matatag, ang mga matay malumanay at malalim, at tinatanggap ang bawat hakbang ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang masakit na nakaraan, panghihinayang, at pride, lahat ay nagtagpo sa isang sandali ng pagmamahal, kapatawaran, at pag-asa para sa hinaharap. Ang ilaw ng entablado ay tumatama kay Lirio. Nakatayo siya ng tuwid, payat ngunit matatag, sa gitna ng dagat ng mga taong nakatingin sa kanya. Sa pansamantalang auditorium, daan-daang mata ang nakatutok sa bawat kilos, ngiti at salita niya. Bumabalot ang katahimikan, ngunit hindi ito katahimikang takot, ito ay katahimikang malalim. Humihinga ng tahimik, naghihintay sa himala mula sa mga salita ng lalaking ito. Huminga siya ng malalim, nilingon ang buong silid, at ang kanyang mga mata ay huminto sa 4 niyang anak sa ibaba na nanginginig pa rin, halong pagsisisi, pride at pag-asa. Ngumiti siya ng banayad, walang sisihin, walang galit. Tanging kapanatagan lamang. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay parang ilaw na gumagabay. Noon, ako'y isang maliit na lalaki sa gitna ng malupit na buhay. Minamaliit ako, pinagtatawanan, pakiramdam ko'y wala akong silbi. Tumunog ang kanyang tinig, malalim at malakas, sa buong auditorium. Tahimik ang mga tagapakinig, nakikinig. Ilan ang lihim na pinupunasan ang kanilang luha. Ang mga bata mula sa kanyang klase ay tinitingnan siya ng may paghanga. Ang mga voluntaryo, mga artista, at mga nag-iisang matanda ay damang-dama ang bigat ng bawat salita.
Ngunit hindi ko pinananatili ang galit sa puso. Napagtanto ko na ang puot ay nagpapabigat lamang sa damdamin ng tao. Sa halip, pinili kong maghasik ng pananampalataya, maghasik ng pag-asa, maghasik ng pagmamahal. Patuloy ni Lirio. Ang apat niyang anak sa ibaba ay naramdaman ang paghigpit sa kanilang mga puso. Akala nila ay sisisihin sila ng ama, magagalit, ngunit ngayon tungkol lamang sa pananampalataya at pagpapatawad ang kanyang sinabi. Isang magaan ngunit malakas na damdamin ang sumiklab sa kanila na hindi nila mapigilan. Lahat tayo ay nagkakamali. Lahat tayo ay may panahon ng kahinaan. Ngunit ang mahalaga ay kaya nating bumangon, kaya nating gumawa ng mabuti, at kaya nating magdala ng liwanag sa iba, anuman ang nakaraan. Sabi ni Lirio, ang tinig niya ay parang haplos sa bawat pusong nangangamba. Unti-unting nabasa ang mga mata ng mga anak. Tinitingnan nila ang isa't isa. Tinitingnan ang ama. At napagtanto na lahat ng kanilang itinanggi at inis ay napawi na ng kanyang pagpapatawad at malawak na puso. Ama, bulong ng bunsong anak na babae, nanginginig ang tinig. Ama, pumulong ang pangalawa. Hindi na napigilan ng apat na anak ang kanilang damdamin. Sabay-sabay silang umiyak. Tumakbo sila sa entablado. Niyakap ang ama. Niyakap ni Lirio ang bawat isa. Ang mga mata niya ay banayad. Ang ngiti puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Nag-alab ang damdamin sa auditorium. Ang mga kamera ay nag-ikot, nakuhanan ang bawat sandali ng muling pagkikita na puno ng luha. Ang mga saksi ay hindi napigilan ang kanilang emosyon. Ilan ang mabilis na pumunasan ng luha. Ang mga bata ay tahimik na nanood, naunawaan ang lakas ng pamilya at pagpapatawad. Lahat ng pagkakamali, lahat ng hindi pagkakaunawaan, lahat ng sugat ay maaaring pagalingin. Patuloy ni Lirio, malalim at matatag ang tinig. Basta't may tapang tayong harapin, magpatawad at maghasik ng kabutihan. Maraming tagapakinig ang naiyak. Ramdam nila na ang kwento ay hindi lamang tungkol kay Lirio, kundi tungkol din sa kanila, tungkol sa pananampalataya, pagpapatawad at kakayahan ng tao na magbago. Ang mga anak ni Lirio, mahigpit na niyakap ang ama, ay naramdaman na ang bawat tao ng pagkakawalay at bawat sandali ng kapabayaan sa ama ay naglaho. Sa yakap ng ama, natagpuan nila ang ginhawa, kaligayahan at pakiramdam ng pag-uwi, isang tahanan na wala ng galit, tanging pagmamahal lamang. Nakatayo si Lirio sa gitna ng ilaw, tinitingnan ang auditorium, tinitingnan ang mga taong nanood sa kanya, at alam niyang ang misyon ng paghasik ng pananampalataya at pag-asa ay mas lumawak kaysa dati. Hindi dahil sa kapangyarihan, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa taus-pusong kabutihan, tiyaga, at paniniwala sa mga simpleng ngunit walang hanggang halaga.